Ang masamang tao ba ay makapapasok din sa langit o ang mabuting tao lang? Ano nga ba ang langit? Ito ba'y may katotohanan o sabi-sabi lang? Nakasaad sa Biblia na ang langit ay tahanan ng Diyos na banal, perpekto, makapangyarihan, at puspos ng pag-ibig, at sinasabi pa doon na ito ay lugar ng ganap na kapayapaan, walang luha, walang gutom, walang sakit, walang gulo, walang corruption, pag-ibig at pagmamahalan lamang. Isang lugar na ayaw mong ikay mapag-iwanan. Kapag natapos na ang buhay mo sa mundong ito, ngayon, paano makakarating sa langit? Ang sagot ay imposible. Imposible kung sariling gawa mo lamang. Bakit? Dahil ang langit ay lugar ng kabanalan, kaya't upang makapasok ka doon kailangan mong maging banal at perpekto. Ngunit ang tao ay hindi perpekto mula pa sa ating pagsilang. At tapos mawala ang pagiging inosente, tayo ay nagmana na ng kasalanan mula kina Eva at Adan, ang mga unang nilalang na sumuway sa Diyos, at sa kanila din galing ang buong sangkatauhan. Kaya't dahil sa kanilang pagsuway, nakapasok ang kasalanan sa sangkatauhan. Kaya kahit ikaw pa ang pinakamabait na tao, hindi ka pa rin perpekto sa harapan ng Diyos. May kasalanan ka pa rin kailangang pagbayaran. At ayon sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi ito kayang bayaran ng pera, kabutihan, donasyon, o relihiyon man. In short, hindi cheap ang kabayaran ng kasalanan. Buhay natin ang kailangan. Ngunit hindi maaring kung sino-sino lang ang mag-alay ng buhay. Kailangan siya'y walang kasalanan, walang sariling karumihan sa harap ng Diyos. At dito natin makikita ang lalim ng pag-ibig ng Diyos dahil siya mismo ang gumawa ng paraan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Nagkatawang tao upang iligtas ang sangkatauhan sa kaparusahan ng kasalanan. Ayon sa Biblia, si Jesus ay naging tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya siya nga ay naging tao lamang dahil ninais niya at hindi dahil sa tao talaga siya. Yan ang sinasabi sa aklat ng Efeso Kapitulo 2. Ngayon, kailangan mo pa bang magbayad para sa iyong kasalanan? Di ba may nagbayad na? Kaya ang sagot dyan ay oo at hindi. Oo kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus. Hindi naman kung tinanggap mo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang hindi mo kayang bayaran ay magiging regalo na lang kung sa buhay mo si Jesus ay makamtan. Ngayon, kailangan pa ba ng kabaitan? Siyempre naman. Ngunit hindi upang maligtas pa kundi dahil ikaw ay naligtas na at ipinapamuhay mo na lang ang iyong kaligtasan dahil ang mga mabubuting gawa ay bunga na lamang ng iyong pagiging ligtas at hindi ang pagbabayad. Tulad ng puno, diba dapat ito'y nabuhay muna bago ito makakapamunga? At hindi dahil sa bunga nito kaya ito'y nabubuhay. Simplehan natin, ang kaligtasan ay hindi mo kailangan trabahuin. Kailangan mo lang tanggapin. Hindi relihiyon kundi personal na relasyon kay Jesus ang iyong kailangan kaibigan upang ang buhay na walang hanggan ay iyong makamtan. Ngunit pag siya'y tinanggihan mo sa impyerno ang iyong